Hello and welcome back sa ating channel. Kung bago ka pa lang dito, don't forget to hit that subscribe button at i-ring ang bell para updated ka lagi sa latest entertainment news. Hello mga Kang TV! Welcome back sa aking channel for another massive and very dramatic update about the TV5 at ABS-CBN saga. Kung kahapon ay nagulat tayo sa demand letter ng TV5, ngayon naman, mayroon na tayong opisyal na sagot mula sa ABS-CBN. Now we have the two separate statements, ang side ng kapatid at ang side ng kapamilya, at kailangan nating i-compare kung sino ang mas may hugot sa kanilang mga pahayag. Grabe, ang init ng laban na ito, at umaabot na sa usapang pera at legalidad. Nag-confirm na nga ang ABS-CBN sa kanilang disclosure sa Philippine Stock Exchange, PSE, na nakatanggap sila ng Notice of Termination mula sa TV5 para sa kanilang Content Supply Agreement. Siyempre, ang unang naging tono nila ay, deeply regret, nila ang aksyon na ito, lalo na raw at nasa, critical juncture, sila ng kanilang recovery. Acknowledge nila na may obligation sila sa TV5, which is good, pero ang twist dito, dinay nila ang claims na willful failure to remit ang revenue share. Sabi ng kapamilya, there is no truth to any insinuation that ABS-CBN willfully delayed payment. Ayon sa kanila, ang amounts and manner of the claims remain disputed. Ibig sabihin, hindi raw sila totally agree sa figure na almost 1 billion pesos at sa kung paano ito kino-claim ni TV5. Binibigay nilang dahilan ang severe financial constraints imposed on US through circumstances beyond our control, a clear reference sa franchise laws noong 2020 na nagresulta sa pagbagsak ng revenues, at kaya sila nahihirapan mag-comply. Humingi sila ng additional time para maresolba ang issue, umaasa sa fair and reasonable solutions, na mag-recognize sa kanilang extraordinary circumstances, at nag-promise sa kapamilyas na, we'll find ways to reach you, our audiences, once the partnership is terminated. Sa kabilang banda, matigas naman ang paninindigan ni TV5. Ang statement nila, na nanggaling sa kanilang demand letter, ay nag-a-accuse sa ABS-CBN ng willful, fraudulent, and repeated refusal to remit the revenue share na umaabot sa 946.16 million pesos. Para sa kanila, ang actions na ito ng ABS-CBN ay nag-deprive sa TV5 ng substantial financial resources for their own operations, kaya wala silang choice kundi ay pull the plug sa Content Supply Agreement, effective January 2, 2026. Ang bottom line ni TV5, business is business, at kailangan bayaran ang utang. Dahil sa magkasalungat na pahayag na ito, lalong yumangay ang social media at nagkaroon ng fan wars at vlogger discussions. Ang mga kapamilya loyalists ay nagtatanggol sa ABS-CBN, at sinasabing unfair na i-pressure ang network na natroma na sa franchise denial. Maraming nagpapatunay na ang pagkawala ng prangkisa ang root cause ng financial issues, at dapat bigyan ng grace period ang network. Vlogger Chika Minute Vlogs posted about the tragedy that a financial issue stemming from political circumstances is now killing a second chance partnership. Subalit, ang mga kapatid supporters naman ay nagsasabing hindi naman charitable institution ang TV5. Napakalaking amount ng 1 billion pesos, at kung may kontrata, kailangang sundin. Comment ng isang fan online, business decision yan. Kung hindi ka makaramit, bakit hindi mo tinihil ang shoes? Hindi pwedeng TV5 lang ang mag-shoulder ng loss. Vlogger Pinoy Biztok even pointed out na ang silence ng ABS-CBN sa simula ay nagpapakita na seryoso ang issue. Ang sitwasyon ay nasa bingit na ng legal battle. Ang pagdispute ng ABS-CBN sa halaga at ang matigas na demand ni TV5 na mag-dismantle na ang joint operations ay nagpapahiwatig na hindi na ito aayusin sa simpleng usapan lang. Malaki ang posibilidad na mag-end up ito sa korte, at ito ang pinakamalaking takot ng mga viewers, mawawala ang malawak na free TV reach ng kapamilya shows sa TV5. Ang 30-day period na binigay ay isang race against time para sa ABS-CBN na makahanap ng paraan para makipag-areglo, o kung hindi, maghanda sa posibleng paghaharap sa hukuman. This is truly a sad development, na ang pinaka-stable na partnership sana for Philippine TV ay nasira lang dahil sa pera.